Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang dilim ay nagtatago ng lihim. Ang hangin ay nagdadala ng bulong at ang bawat kwento ay mayroong misteryong naghihintay na mabunyag. Dito sa boses ng lagim, hatid namin ng mga nakakakilabot na kwento, kababalaghan, at misteryong magpapaisip sa iyo kung totoo nga ba ang iyong nakikita. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng hindi maipaliwanag? Mahilig ka bang mag-travel? Gusto mo ba yung feeling ng pagtuloy sa mga hotel na may malamig na aircon, malinis na kama at relaxing na ambience? Pero paano kung sabihin ko sa'yo, hindi lahat ng kwarto ay ligtas. Maraming hotel ang may lihim, mga kwarto na hindi dapat pinapasukan, mga palapag na hindi mo dapat puntahan, at mga bisitang hindi umaalis. Kaya ngayong gabi, patayin mo ang ilaw, isara mo ang iyong pinto at huwag kang lilingon habang pinapakinggan mo ang mga kwentong ito. Ito ang 5 urban legend tungkol sa mga hotel na hindi mo gugustuhing maranasan. Isang gabi ng Disyembre, dumating sa Maynila ang mag-asawang sina Carla at Marco. Napadpad sila sa isang lumang hotel na kilala sa pagiging mura pero maayos. Sa front desk, inabot sa kanila ng receptionist ang susi. Room 308 po kayo, sir, ma'am. Napansin ni Carla na nagkatingin ang dalawang staff para pang may sinasabi. Pagpasok nila sa kwarto, malamig pero kakaibang lamig. Yung parang dumidikit sa balat mo. Han, ang lamig dito kahit hindi naka-aircon. Hindi nila ito pinansin at natulog. Pero bandang 2:00 ng umaga, nagising si Carla. May naririnig siyang mahina, parang iyak ng babae mula sa banyo. Dahan-dahan siyang bumangon, lumapit sa pinto. Habang papalapit, mas lumalakas ang hikbi. Pinuksan niya. Walang tao. Pumalik siya sa kama, pero bago makahiga, napatingin siya sa salamin. Sa likod niya, may babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok, natatakpan ng muka at mga mata pulang-pula. Margo! Napasigaw si Carla. Pagtingin ni Marco, wala na. Kinabukasan, nagmadali silang nag-check out. Nang ikwento nila, natigilan ng receptionist. Pasensya na po, dapat po sarado ang room 308. May babae po kasi dyan na nagpakamatay dahil iniwan siya na fiancé niya hanggang ngayon. Hindi pa siya matahimik. Elevator. Si John, isang negosyante, ay dumating sa isang modernong hotel sa Ortigas. Pagod siya, kaya diretso sa elevator. Pinindot niya ang 7th floor, ngunit hindi ito huminto at dumiretso sa 13th. Ano to? Wala namang 13th floor dito ah. Pagbukas ng pinto, madilim at abandonado ang palapag. May amoy ng kalawang at sirang ilaw. Lumakad siya, narinig ang yabag. Sa dulo, may batang babae, nakatalikod, hawak ang stuffed toy. Miss, nawawala ka ba?
unti-unting lumingon. Wala itong mukha. Napatakbo siya, pero nagbukas ang mga pinto ng mga kwarto at lumabas ang animong may mahabang daliri. Sa huling segundo, bumukas ang elevator. Nakabalik siya. Kinabukasan, sinabi niya ito sa receptionist. "Sir, wala pong 13th floor, pero may mga kwento. Palapag daw iyon ng mga kaluluwang hindi matahimik." Ang Bride. Sa Baguio, may lumang hotel na kilala sa malamig na klima at magagandang tanawin. Pero may mas kilalang kwento dito, ang bride na hindi matahimik. Noong dekada 80, iniwan ng groom si Elena sa mismong araw ng kasal. Sa sobrang sakit, tumalon siya mula sa rooftop. Simula noon, tuwing madaling araw, may nakikitang babaeng nakaputi. Isang gabi, sina Lisa at Mia nag-check-in. Mahilig sila sa ghost stories. Bandang 3:00, may kumatok. "Uy, baka siya na yan." Pagbukas, walang tao. Sa dulo ng hallway, may babaeng nakaputing gown. Duguan na tumiiyak. Lumapit ito, dahan-dahan. "Tulungan niyo ako. Naiwan niya ako." Biglang nawalan ng kuryente. Isinara nila ang pinto. Kinabukasan, tinanong nila ang staff. "Ma'am, totoo po yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya matahimik. May mga bisitang hindi na nakauwi matapos makasama siya ng matagal." Ang bellboy. Sa Cebu, nagbakasyon ng pamilya ni Mr. Santos. Isang bellboy ang tumulong. Maamo ang muka. Sobrang bait. "Ako na po bahala sa gamit niyo." Kinabukasan, hinanap nila para pasalamatan. "Sino pong bellboy, ma'am? Wala pong staff na ganyan. Ang staff pong kumuha niyan, namatay na 2 taon na ang nakakalipas." Pinakita ang lumang litrato. Siya ang tumulong sa amin." "Tumutulong pa rin po siya? Pero wag niyo siyang tatawagin ng pangalan. Kapag sinunod niya kayo, hindi na kayo makakauwi." Sa isang probinsya ng hotel, may room 616. Sarado palagi. Si Leo, isang backpacker, nagtanong. "Sir, huwag niyo pang gagalawin yan. Marami nang nawala dahil dyan." Pero matigas ang ulo niya. Nang gabi, pinasok niya ang kwarto. Amoy bulok. May sulat sa mesa. "Huwag kang lilingon." Nagpatay sindi ang ilaw. "Bakit ka pumasok?" Tumakbo siya palabas, pero nag-iba ang hallway. Mahaba, walang dulo. Mula sa dilim, lumitaw ang mahabang kamay. Hinihila siya pabalik. Kinabukasan, wala na si Leo. At ang kwarto, nakalock. Parang walang nangyari. Ngayon, kapag mag-check-in ka sa hotel, tandaan mo, hindi ka laging nag-iisa. May mga kwarto na may kwento. May mga bisita na hindi umaalis. Kung may sarili kang nakakatakot na karanasan, i-share mo sa comments. At huwag kalimutang i-like at i-subscribe dahil marami pa akong kwentong ihahandog sa iyo. Kwento ng kilabot na hindi mo makakalimutan.
May mga kwento ka bang nakakakilabot o karanasang nakakatakot? Maaari mo kaming i-message sa aming Facebook page o TikTok account. Pwede mo rin kaming i-email. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button para laging updated sa aming mga pinakabagong episode. Hanggang sa muli, salamat!